Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Di Umano, matapang na pahayag ni Miss Karen Davila laban sa mga mambabatas natin, senador man yan o kongresista. Our lawmakers are the law breakers. Broadcast journalist Karen Davila has taken aim at lawmakers whom she accused of disregarding the very laws they are sworn to uphold, calling out what she described as a pattern of misconduct among some members of Congress. In a post on X, Davila expressed frustration over legislators who, according to her, fail to understand existing laws and end up violating them. Ito ang sabi niya. Ito ang problema ng maraming mambabatas. Hindi nila alam ang batas. Our lawmakers are the law breakers. Mula sa bawal bastos law hanggang sa Anti-Plunder Act o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya bastos na ang marami, magnanakaw pa. Grabe. Her remarks followed her earlier criticism of statements made by Quezon City 4th District Representative. So, ayan. Tapang na pahayag. Grabe. Although, hindi naman niya pinangalanan, bahala na kayo kung sino ano. Donato, he who makes the rule breaks the rule. That's the law. Aida Pontohan, correct, Ma'am Karen, lawbreaker, but there's some few who has integrity and stand for righteousness and justice. Ariwentos, Code of Conduct turns Code of Conduct. Chit Pedro, ang galing ni Karen, sa totoo lang naman, kaya dapat 99% walang kokontra. Believe ako talaga dito kay Miss Karen. Kanina, may napanood lang ako na Facebook reel. Sabi niya, halos ang buong gobyerno, sindikato na halos buong gobyerno, makukulong na sa pagnanakaw, sabi niya. Talagang, ito ang tunay na journalist. Walang kinakatakutan, walang color sa politika. Yan yung mga matitino, yung hindi bayaran. Kasi, anong sabi ng mga Brave 18 Marines? Nagdi-deliver sila either maleta o paper bag sa mga media. Kaya lang, the way nagsasalita itong si Karen Davila, sino pa yung mga matitino para sa akin lang ito I don't know sa inyo. Karen Davila, Jessica Soho, Pinky Webb, Corina Sanchez, sa bilyonaryo, ang gaganda yung mga kon nila doon. I believe, yung mga nasa bilyonaryo, hindi tumatanggap ng maleta or paper bag, yung bilyonaryo. Very consistent sila. Walang tinatagong, nagre-research sila, sinisiwalat nila mga kapalpakan ng administrasyon sa bilyonaryo. Dito naman sa ABS-CBN, may mangilan-ilan na talagang may paninindigan kagaya nitong si Miss Karen Davila. So, salamat po, Madam Karen. Talagang nasupalpal ng todo. Speaking of mambabatas, yung anti-political dynasty bill, ang intent ng constitution natin is bigyan ng access ng lahat para magsilbi. Kaya nakalagay sa constitution na dapat walang political dynasty. Itong batas na prinopos nila na pumasa na sa committee level, ay grabe.
It's not an anti-political dynasty. It is a pro. Nililegitimize nila yung kanilang gawain. Kasi, pwede na, pag naipasa ang batas na ito proposal ni Congressman Sandro Marcos at Congressman Bojidi. And of course, ano yan ang Malacanang? Na ay imprimatur, na ay direksyon ng Malacanang. Pag na-approve nito, pwede na silang mag-occupy kahit sa kahit saan. Okay? So, wala na talaga itong mambabatas natin. Although, Puera de los Buenos, may mga matitino. Example, Congressman Edgar Erese, Congressman Toby Chanco, Congressman Leandro Libeste, Kiko Barsaga, sino pa? Bong Sontay, sino pa? Paulo Marcoleta, of course, sa mga Duterte. Hindi naman lahat. Kailang, karamihan na. Mali-maleta na lang. Grabing, ano. So, ito, pahayag ng National Bureau of Investigation. Director mismo nagsabi na reports na natatanggap nila next week, mga around 100 ex-military men lalabas, magsasalita, magtitestigo sa korupsyon sa Marcos Jr. administration in support sa Brave 18 Marines. Nako, pag matutuloy ito, ay iwan ko lang. Talagang game over. At tingnan natin. Kasi kibit balikat lang sila eh. Hindi nila imbestigahan kung ano-anong palusot, lousy script, o sinisira ang credibility. I don't know kung ngayon, kung paano nyo sisirain ang credibility nitong, kung matuloy, more or less 100 ex-military. Ano ba ito? Nagtrabaho din kay Saldico? Malamang, siguro. So, bantayan po natin. Next week, NBI Director mismo, si Attorney Milvin Matibag, ang nagsabi na ganyan din ang sinabi ni Attorney Baligod na may part 2 pa sila. 12 yung sabi niya eh. Eh baka marami pang bala, marami pang itinatago ni Attorney Baligod. O yun, papuputokin na nila. Wow, exciting next week. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na ni ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahintang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili mutulo ang ulan. So kipangsapahan na lang gyud. So muna ang ilang kahimtang. So ginapuyan pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan na gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nganong tuluan naman kaayo? 5. So 5 years na kay anak. Na. So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nakatap net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero. So managid og ato. So karon managid. So managyod og atop.
So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atok. Napulihan ang mong atok. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.